Step-by-step guide on how to fill up the DS-260 Form 2025. Nalilito ka ba o nahihirapan sa pag-fill out ng DS-260 Immigrant Visa Form? Huwag kang mag-alala. Ang video na ito ay isang step-by-step na guide at beginner-friendly para masagot mo ng tama ang DS-260 ngayong 2025. Kung isa kang asawa, fiancé o member ng pamilya na nandito ka para tulungan ka, at bibigyan din ako ng mga tips na magagamit nyo para sa iyong pag-fill up ng DS-260 form. Tara, panoorin natin ang video na ito. Ano ang DS-260? Ang DS-260 form ay ang online immigrant visa application na kailangan isumite sa pamamagitan ng Consular Electronic Application Center o CAAC bago ang inyong visa interview. Isa ito sa pinakamahalagang hakbang sa inyong paglalakbay sa US immigration. Bago ka mag-fill up ng DS-260 ay handa mo muna ang mga documents na ito, katulad ng NVC case number and invoice ID, passport, birth certificate, previous address, work and school history, spouse or petitioner's details. First step guide sa pag-fill out ng DS-260. Step 1. Mag-login sa CAAC website. Pumunta sa website na ito, ipapakita ko dito sa screen. Step 2. I-enter ang inyong case number, piliin ang IV at mag-login. I-double check ang inyong case number para maiwasan ng problema sa pag-login. Step 3. Simulan ang DS-260 application. I-click ang Start Now sa tabi ng pangalan ng aplikante, o kung gusto mo i-direkta sa IV application, pwede mong i-click ang IV application. Step 4. Personal na information. Isulat ang buong pangalan ayon sa inyong passport. Nito may makikita kang full name in native alphabet. I-check ang does not apply. Ang ibig sabihin nito ay kung ikaw ay mula sa Pilipinas at ang iyong pangalan ay karaniwang isinusulat gamit ang Latin na alphabet katulad ng Ingles, pwede mo itong iwang blanco, isulat ang does not apply or DNA. At kung ikaw naman ay mula sa bansang tulad ng Japan, China, o Russia at ang pangalan mo ay karaniwang isinusulat sa kanji, Cyrillic, o iba pang katutubong alpabeto, kailangan mong isulat ang pangalan mo gamit ang nasabing script. Sa question na kung may ginamit ka bang ibang pangalan o palayaw, ang sagot dito ay no, kung wala naman. At sa page na to, at kailangan nyo rin isulat ang inyong kasarian, ang inyong marital status, birth of place at ang inyong birth at date at ang kung saang kayong lugar. Tips: kung wala kang middle name, isulat ang FNU or first name unknown. Huwag iwanang blanco ang kahit anong bahagi maliban na lamang kung malinaw na pinapayagan. Step 5. Sa page naman ito ay tumutukoy ito sa iyong nationality at information ng inyong passport. Sa page na to ay kailangan mong isulat ang number ng inyong passport, saan ito inisyo at petsa ng pagkabigay at ang expiration date. At may question dito na mayroon ka bang ibang nasyonalidad noon o sa kasalukuyang bukod sa isinulat mong nasyonalidad sa itaas. Ang ibig sabihin kung ikaw ba ay Pilipino o hindi. I-click ang no kung ang nilagay mo ay Pilipino at kung wala ka namang ibang nasyonalidad. Step 6. Present and previous address, telephone number, email, and social media. Sa page na ito ay kailangan mong isulat ang iyong kasalukuyang tirahan, i-type mo ang kumpletong address at kung kailan ka nagsimulang tumira sa address na ito. At may question dito, have you lived anywhere other than the address since the age of 16 or the date you turned 16? Ang ibig sabihin nito, kung hindi ka lumipat ng bahay mula nang ikaw ay 16 years old, sagutin mo ng no. I've only lived at my current address since I was 16. Pero kung lumipat ka sa iba't ibang lugar simula nung 16 years old ka, sagutin mo ng yes. I've lived in other places since I was 16. Maghanda na isulat ang lahat ng tirahan mo noon kasama ang buong address at mga petsa kung kailan ka tumira sa bawat lugar.
Ilagay mo din dito ang numero ng telepono na iyong ginagamit. At may tanong din dito, have you ever used any other phone number for the last 5 years? Click ang yes kung gumamit ka ng ibang numero sa nakaraang 5 taon. Halimbawa ako, sinagot ko ng yes dahil nagtrabaho ako sa ibang bansa at gumamit ako ng ibang mobile number doon. I-click ang no kung wala ka namang ginamit na ibang phone number. Ilagay mo rin dito ang iyong email address na palagi mong ginagamit. May tanong din na kung have you used any other email address in the last 5 years? Piliin ang no kung isa lang ginagamit mong email at kung meron ka pa bang ibang email ay sagutin ang yes. May tanong din dito about social media. Ilagay ang Facebook mo kung meron ka at kung iba pang media platform at ilagay din ang user ID. At piliin ang no kung wala ka namang ibang ginamit na social media. Step 7. Mailing and permanent address information. Sa page na to, may tanong na, is your mailing address the same as your present address? Piliin ang yes kung pareho naman at no kung magkaiba. Paalala, ang mailing address ay ang tirahan kung saan ipapadala ang mga sulat o update na may kaugnayan sa inyong aplikasyon. Permanent address naman ay ang tirahan mo sa US kung saan mo balak manirahan. Ilagay ang buong address ng iyong petitioner. At may tanong uli dito na, is this the address where you want to receive your permanent resident card or green card? Ang sagot dito ay yes. Step 8. Family information, parents. Sa page na ito, kailangan mo ilagay ang kumpletong impormasyon tungkol sa inyong mga magulang tulad ng buong pangalan ng iyong ama't ina, birth date nila, lugar kung saan sila pinanganak, at kung sila ay buhay pa o pumanaw na. Siguraduhin tama at kumpletong lahat ng mga detalye. Step 9. Family information, spouse. Sa page na ito, kailangan mo ilagay ang kasalukuyang asawa mo, ang kanyang buong pangalan, kaarawan, kanyang birth date, ang kanyang address, ang kanyang trabaho, at ang petsa at lugar kung kailan kayo ikinasal. Sa page nito, may tanong na, is your spouse immigrating to United States with you? Ang sagot dito ay no. At may tanong din dito na, is your spouse immigrating to the US at the later date to join you? Ang sagot dito ay no. Step 10. Family information, previous spouse. Sa page na ito, kailangan mong ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyong mga naging asawa noon, kasama na ang mga yumaong asawa. Sagutin ng yes kung nagkaroon ka ng dating asawa. Ilagay kung ilang beses kang nagkaasawa noon. Buong pangalan ng dating asawa, kaarawan ng dating asawa, petsa ng kasal, petsa kung kailan natapos ang kasal. Ilagay din kung paano natapos ang kasal. Ibigay ang dahilan kung bakit natapos ang kasal. Halimbawa, kamatayan man, annulment, divorce at iba pa. Ibigay rin ang bansa o rehiyon kung saan natapos ang kasal. Ang halimbawa nito ay Philippines. Step 11. Family information, children. Paalala, basahin ng mabuti. Kung may anak ka, ang petitioner mo ay kailangan gumawa ng hiwalay na DS-260 application para sa bawat isa. Ibig sabihin, ang bawat anak ay may kanya-kanyang DS-260 form. Sa page na ito, kung may anak ka o ikaw ay ang beneficiary, ilagay ang iyong mga sumusunod na impormasyon. Buong pangalan ng anak mo, kaarawan niya kung saan siya pinanganak, kung kasama mo nakatira ang anak, sagutin ng yes at ilagay ang address. Tapos, sa tanong na, is the child immigrating with you? Piliin ng yes kung sasabay ang anak mo sa pagpunta sa US. Piliin ng no kung hindi naman siya sasabay. Kung yes ang sagot mo, lalabas ang isa pang tanong. Is the child immigrating to the US at a later date to join you? Ang sagot dito ay yes kung ang asawa mo o petitioner ay magpipetition sa anak mo na susunod sa iyo. No kung hindi siya susunod o walang planong ipetisyon ang anak mo. Step 12. Previous travel information. Sagutin ng tapat kung ikaw ay kailanman nagpunta sa United States. Sa karamihan ng kaso, ang sagot dito ay no. Sa page na to, may tanong na, have you been issued a US visa? Ang sagot dito, yes kung nagkaroon ka ng US visa noon. No naman kung hindi ka na pa nabigyan ng US visa.
May isa pang tanong dito, have you ever been refused sa US visa before or withdrawn your US visa application? Kung ikaw ba ay na-reject na sa US visa o ikaw ba ay umatras sa iyong visa application? Ang sagot dito ay no. Sa karamihan ng sitwasyon, ang sagot dito ay no. Step 13. Present work, education, and training information. Paalala, sagutan lamang ang tungkol sa kasalukuyang mong trabaho at edukasyon. Ilagay ang kasalukuyang mong trabaho o kung wala naman isulat ang non o not employed. Sa page na to, may tanong na in what occupation do you intend to work in the US or anong trabaho ang balak mo pasukan sa US? Ang sagot dito ay panatilihing makatotohanan ang inyong sagot base sa inyong kasanayan, karanasan at uri ng visa. Halimbawa, kung gusto mong maging nurse at may kakayahan ka sa larangang ito, piliin mo ito sa listahan. Kung hindi tugma ang mga nakalistang trabaho sa inyong kakayahan ay maaari mong piliin ng others at isulat ang trabahong nais mong pasukan sa US. Step 15. Previous work, education, training, information. Sa pahinang ito, karugtong lamang ito ng naunang bahagi. Sagutin lamang ng oo o hindi ang mga tanong gaya ng kung nakapagbiyahe ka sa ibang bansa o rehiyon sa loob ng nakaraang 5 taon. Kung may serbisyong militar ka, yes kung meron man, no kung wala naman. Paalala, magbigay ng kumpleto at tapat na impormasyon sa lahat ng mga tanong na nangangailangan ng paliwanag. Step 16. Petitioner's information. Sa page nito ay kailangan mo isulat ang pambuong pangalan ng iyong petitioner, ang kanyang address, mobile number at email address. Step 17. Security and background, medical and health information. Sa page na to, karamihan sa mga sagot dito ay no, maliban na lang kung naaangkop sa inyong sitwasyon at kailangan mo magbigay ng paliwanag tulad sa halimbawang ito. May tanong na, mayroon ka bang mga dokumento na magpapatunay na nakatanggap ka ng bakuna ayon sa batas ng US? Ang sagot dito ay no. At ang paliwanag mo dito ay tatanggapin ko ang aking US vaccination bago ang aking panayam sa US Embassy. Ang susunod na page sa karugtong lamang ng naunang page na ito ay Security Information 1, Security Information 2, Immigration Law Violation, Information 1, Miscellaneous Information 1. Lahat ng page na ito ang sagot ay no. Step 18. Social Security Number Information. Sa page na ito, may tanong tungkol sa iyong Social Security Card kung inauthorize mo ba ang Social Security Administration na ibahagi ang iyong Social Security number sa Department of Homeland Security. Sagot dito ay oo dahil kapag hindi, ang sinagot mo, mangangahulugan na ito na hindi ka makatanggap ng Social Security Card. Ito ang huling pahina ng DS-260 form na kailangan mong sagutan o kompletuhin. Step 19. Review and submit. Suriing mabuti ang lahat ng mga bahagi ng form. Kung nasuri mo na ang bawat section nito, ikaw ay mapupunta sa sign and submit na page upang kumpletuhin ang proseso ng iyong application. Tandaan, kailangan mong ilagay ang iyong NVC case number at passport number dahil ang form na ito ay para sa green card application. Paalala, kung naisumitin mo na ang iyong DS-260 form, hindi mo na ito maaaring baguhin. Ngunit may mga paraan upang itama o palitan ng ilang mga impormasyon sa DS-260. Maaari kang tumawag o magpadala ng public inquiry bago ang iyong panayam sa US Embassy upang mabuksan nila mula ang iyong DS-260. At kapag nabuksan na nila nito, maaari mo nang itama ang anumang impormasyon na kailangan katulad ng maling address o apelyido. At laging tandaan na i-click muli ang submit pagkatapos mong gawin ang mga koreksyon. Mag-iwan ako ng link sa description kung kailangan mong tumawag o mag-email sa USEM para humiling na buksan mo lang yung DS-260. At huling paalala, dapat mong i-print ang buong DS-260 form para may kopya ka na maaari mong basahin. Karamihan sa mga tanong at sagot sa US Embassy interview ay ibabase sa mga impormasyon sa DS-260 form. Step 20.
Pagkatapos mong isumite at pirmahan ang DS-260 form, makikita mo ang thank you page. Sa pahinang ito, may mga option na lalabas: print confirmation, print the DS-260 form, email confirmation. Kailangan mong i-print ang DS-260 form mo at dalhin ito sa iyong interview sa US Embassy. I-click ang print confirmation at makakuha ka ng dokumento na ganito ang hitsura. Paalala, ito ay kailangan dalhin sa iyong US Immigrant Visa interview. Maaari mo ring i-click ang email confirmation para makatanggap ka ng kopya sa inyong email. Pagkatapos mo isumite ang iyong DS-260 form, maghihintay ng review mula sa NBC, maghahanda ka para sa iyong medical exam, VAC biometrics appointment, at ang panghuli ay ang US Embassy interview. Iyon po ang step-by-step guide kung paano i-fill up ang DS-260 form. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At huwag niyo pong kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang immigration tips. At mag-comment sa baba kung may mga tanong ka at sasagutin ko ang mga comments niyo. Marami pong salamat. Ito po ang The Sonberg Channel, sasabing thank you and God bless.